Minority. Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Joel Weng, magandang umaga. Minority Report, sir. Ano ba ang initial reaction niyo po doon? Hindi sila kontento. I understand, pinadala na po ni Senate President Tito Soto sa tanggapan po ng Blue Ribbon. Anong initial reaction niyo po rito? Alam mo, Joel Weng, nang huling binilang ko yung senador, alam ko 24 kami, hindi kami siyam eh. Aha. Wala sila doon? Ilan lang nandun, no? Sa minority? Hindi, kasi wala naman sa rules yan eh. Hindi ko alam kung bakit nagbiglang nagkaroon ng minority report. So, wala lang. Pinadala niya sa Blue Ribbon, anong gagawin ko doon? Alam mo, how would they expect na irerespeto ko yung kanilang minority report, even as a reference, kung yung minority report mismo symbolizes o, alam mo, nagsisimbolize ng disrespect yun sa committee. O paano ko re-respetuhin yun? So as it is, Senator, walang silbi ang Senate Minority Report? Wala, kasi wala naman sa rules at saka hindi naaayon. Meron kaming, isa lang nga aming Blue Ribbon Committee, 17 members, plus 3 ex officio. So yun ang question dito eh. I-expect pa nila na irerespeto ko, bibigyan ko ng respeto yung kanilang minority report. Samantalang yung minority report mismo, disrespect sa committee. Disrespect sa Senado. Kasi nga, hindi naman siyam lang yung senador eh. Na 6 yung nagpirma. 24 kami eh. At saka yung report, isa lang ang kikilalanin na committee report. Andun po. Yung manggagaling sa Blue Ribbon Committee, iraroute sa mga members, lahat ng members. At pag ito'y sufficiente yung signatures, i-report out sa floor, magdidebate kami. Ang gagawin nila dapat, alam mo, matagal na rin sila mambabatas eh. Ewan ko bakit naisipan nila yan eh. Sabi nga Kung ni gusto Senate... nilang ipasok, kung gusto nila ipasok yung kanilang, yung gusto nila, sa amendments nila dadaanin yun. Pag ni-report out ko yung committee report, magkakaroon kami ng debate. Yes. Tapos magkakaroon ng amendments. O kung ano yung gusto nilang ipasok na amendments, edi i-propose nila sa floor, sa plenary. Or pwedeng pag naglabas po kayo ng committee report, Senator, maglagay sila ng reservation doon. O kaya naman, hindi sila pipirma Mag-dissent bilang sila. pagtutol. Correct, oo. Dissent lang, O kaya with reservations, o kaya will interpolate, lagyan nila. Ang observation ni Senate President Tito Soto pang media. Ganon din ba ang dating sa inyo nito? Tama. Yun lang naman ang purpose nila eh. Senator, doon sa Inuna pa nga nilang ipakita sa media bago nila ipadala sa office ni Senate President na hindi nga tinanggap eh. doon po sa Senate Minority Report, meron silang parang doon may may mga pictures. Parang linya ng kung sino ang mga dapat ay managot. May pinupuntirya doon si dating House Speaker. Nandun po sa picture si dating House Speaker Romualdez. May question mark doon sa kanyang ulunan. Ibig sabihin, Meron may isa pang mas malaking tao sa kanya. above Romualdez na dapat daw pong managot. Una mo na kung tanongin si Romualdez po ba ipapatawag pa rin sa Senate Blue Ribbon Committee or iimbitahan? Weng, hindi nga natin dapat pinag-uusapan yung laman ng committee minority report na yan kasi wala nga sa libro, wala sa hulog. O sige, disregard po natin yung minority report. Pero Pero nababanggit dating po speaker po ba, iimbitahan nyo pa rin? Hindi, kasi inimbita na namin, di ba? Okay. May interparliamentary courtesy umiiral, hindi nagpunta. Maski ganong imbita namin at hindi nagpupunta, useless naman yung invitation kasi hindi naman pwedeng pilitin ng bawat chamber na papuntahin yung maski sinong miyembro ng kabilang chamber kasi meron ngang interparliamentary courtesy. Ngayon, yung nangyari sa last hearing, di ba merong, kasi may tumawag sa akin yung dating may-ari ng bahay. Dahil nga lumalabas yung balita na ang nakabili si Speaker Romualdez. Ang na-provide doon, at the very least, nagkaroon ng lead. Kasi, di ba, tinuro ng dalawang witnesses, si Carly Diskaya, in-identify nila, na siyang nagpunta doon at sinasabing umalis na kayo dyan kasi ako yung kontraktor at gagawin na namin ito. Anong implikasyon noon? Kasi
di ba tinatangga mismo ng kampo ni Speaker Romualdez, Mm-mm. pati ni Diskaya, tinanggi niya na sila Correct, sir. magkakilala o kaya may ugnayan. Mm-mm. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman enough yun to implicate, pero at least merong lead ngayon na bago, na merong ugnayan si Diskaya at saka si Speaker, former Mm-mm. Speaker. So yung Now, denial lang nung ay... i-identify, Mm. yung ng dalawang witnesses, alam mo, under sa rules, sa rule on evidence, mas may weight, Mm-mm. no? Ina-outweigh noong positive identification ang denial. Mm-mm. Malinaw yan. May mga jurisprudence yan. Sa Philippine jurisprudence, yung positive identification, kasi affirmative yun eh, may mas mabigat ang weight noon kaysa doon sa denial nung in-identify. Kasi yung in-identify, that's self-serving. At saka negative yun eh. Samantalang yung pag-identify, yung identification, that's positive, affirmative. Mhm. Kaya maski dumating sa korte, maski sa police, maski anong police lineup eh, Mhm. mas binibigyan ng weight ng korte yung identification kaysa sa denial ng in-identify. Opo. Although ito So yun sa akin, no? Opo. Now, ngayon binanggit ko na rin doon kasi nasa akin naman yung dokumento Yes, para sir. maging part ng record. Nang nakabili ng bahay ni Miss Doris Magsaysay Ho Mm-mm. doon sa number 30 Tamarin Street, yung Golden Peasant Holdings Corporation. Anong significance noon? Ang major stockholder noon, 99% yata yung pag-aari, Mm-mm. isang tao, Mhm. Jose Raulito Paras. Sino si Jose Raulito Paras? Yung si Paras, si Attorney Paras, siya ay dating treasurer noong EEI, or yung, basta isa sa mga kumpanya na associated din kay former speaker. At least tatlong nakaupo siya sa board ng at least ng tatlong kumpanya Mhm. ni Speaker Romualdez. So what I'm trying to say is, meron nga yung pwedeng lead na ipursu ang ombudsman kasi meron naman silang tinatawag na field investigation, di ba? Kung gusto nilang ipursu na, kasi hanggang isa ngayon yung sinasabi lang itinuturo si Speaker Romualdez, si Gutesa yun eh. Mm-mm. Okay, nandoon na ako, maski isasama ko rin sa aking committee report yung testimonya ni Gutesa kasi while nawawala siya, nag-testify naman siya sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, under oath. Ang hindi siya nakapag-testify sa DOJ o kaya sa Ombudsman kasi nawala siya. Mhm. Pero sa committee, bibigyan natin ng puwang o space yung kanyang testimony kasi that was given under oath. Sinumpa ang salaysay ni Gutesa yon sa mismo sa committee. Mhm. Mhm. Okay. Pero ang hanapan natin dito, yung corroborative statement. Correct. Mm-mm. Okay, kaya Hindi lang tulad ng kay Bernardo. Di ba kay Bernardo, tinanggi rin ni Olaybar. Yes. Opo. Itinanggi rin ni Maynard Ngu. Mm-mm. Tinanggi rin ni Bunuan. Pero, ang difference naman nung kay Bernardo, nung sinabi niya yung nag-prepare ng listahan, nagpahanda ng listahan, si Olaybar, nandun mismo sa GAA yung 2.85 billion na sinasabi. Mm-mm. Mhm. Nandun nakaliste at saka sinabi ang program appropriations. So anong ibig sabihin nun? Pwede mo ba sabihin nagsisinungaling si Bernardo? Eksakto yung listahan Mm-mm. na nasa GAA na nanggaling sa program appropriations na inisyo ng SARO na na-release yung pondo. Mhm. At sinasabi niya na si Olaybar ang nangasiwa kung paano ma-release yung pondo. Merong sense. Ibig sabihin, hindi stand-alone yung testimonya ni Bernardo na itinuturo niya sa Olaybar na dinala niya ng kickback. Yun ang diferensya. Si Orly Gutesa, mag-isa siya nagsasalita. Na sinabi niya nag-deliver siya. Oo. General Kung denial. kani-kanino. General denial lang naman ang ginawa ho nila nila Olaybar Oo. tsaka ni Bonoan no. Correct. So sinasabi Yun nga yung punto ko. Denial sila pero merong ibang independent na ebidensya, documentary at that, no. Na official documents na nasa GAA mismo, yun ang nagpapatotoo ng sinasabi ni Bernardo. Hindi yung basta nagturo siya and period. Walang ganon. Si Gutesa nagturo, hanggang doon lang nagturo. Wala naman siya na ipakitang ibang dokumento. Oo. Okay. Malaki diferensya. Pag pinag-usapan natin kasi kung ang pinag-uusapan natin, yung preliminary investigation, assuming na nagawa ko ng committee report, meron kaming gagawin mga recommendation. Aside from
mga pieces of legislation, magre-recommenda kami kung sino yung tulad ng ginawa nila, no? Magre-recommenda kami kung sino yung mga pwedeng mapaila ng kaso o imbestigahan further dahil may mga ebidensya kami nakalap. Okay. With this development, yung Golden Peasant, umusbong na naman po yung pangalan na naman ni dating Speaker Romualdez. Would you reiterate your invitation kay Speaker Romualdez dahil may bagong development as far as Well, sa the... susunod na pagdinig, Opo. pwedeng gawin yun ng Senado. No? Iko-course namin yung invitation doon kay Speaker Boji na kung gusto niya magpunta, welcome siya magpaliwanag. Pero hindi naman pwedeng sabihin na kailangan magpunta siya. Kasi nga, meron niyang interpellation. Ngayon, kung ayaw magpunta, ang iniisip kong ipapuntahin, susunod, yung representative ng SEC, para patutuhanan yung kung sino yung nasa board o mga incorporators ng Golden Pheasant. Hindi ito pheasant, PHEA yan Golden Pheasant. Okay. Yung parang ibon, Oo. yung ibon ng yung mountain bird Opo. na pheasant. Pero yung mga Holdings yun. tagapagtaguyod po nung Golden Pheasant na yan, meron ba kayong Hindi, halos imbitahan isa lang sa ang kanila? may-ari Halos isa lang May may-ari. mga nakaupo sa board pero halos isa lang ang may-ari. Yung 99% ng shares na At hawak. ipapatawag din namin si Raulito kasi naipasok na rin yan sa record ng committee. Binasa ko kasi yung pinadalan kasi ako ni Miss Doris Magsaysayho ng kopya ng DOAS, Deed of Absolute Sale. Naka-indicate doon na doon niya binenta. Sir, sa iyo Kasi nung una nga, ang lumalabas na mga kwento, tatlo yung nakapagbalita sa akin na ang sinasabi, front si Diskaya. Kaya ko nga pinurso yan. Kasi kung front si Diskaya, mas maliwanag pa yung ugnayan ni Diskaya at saka ni Forum Speaker. Noong nakita ko yung Deed of Absolute Sale, hindi si Diskaya. Pero noong sinabi sa akin ni Miss Doris Magsaysayho, sabi niya, wala akong personal knowledge. Ibibigay ko lang sa inyo, Senator, yung kopya ng Deed of Absolute Sale. At may balita nga ako na si Diskaya merong role. So nirefer niya sa akin yung kanyang tenant. Ang kanyang tenant, si Rico Ocampo. Okay. Yung si Rico Ocampo, nasa Amerika naman siya noong pinapalaya sila. Ang dalawang staff niya, yung pinresenta ko na nasa amin naman yung pangalan at nasa imbitasyon naman yon. Kaya lang nakiusap sila kung pwedeng magtakip na, kasi natatakot Opo. Kasi alam nila, mga powerful na mga tao yung kanilang kakaharapin. Kung pwede raw silang naka-mask at saka naka-cap, sabi ko, okay naman yan, ginagawa naman talaga yan. So pinayagan ko doon para i-identify nga nila. Kasi noong ang kwento nila, noong nagsimula na yung flood control hearing, napanood nila si Diskaya. Naalala nila kasi yun ang medyo pursigido na palayasin sila. Correct. Balista kayo dyan kasi gagawin na namin itong bahay. Although matindi Hindi naman nila alam na si Diskaya yun Pero noon nga nakita nila sa TV, napanood sa pagdinig, ayun. So doon naman ako nirefer ni Mr. Rico Ocampo. At sinabi niya, ito yung dalawang staffers ko, sila magsasabi. Pinadraft ko ng affidavit. Sabi naman nila, wag nang gamitin yung draft affidavit. Magsasalaysay na lang sila. Hindi na sila magre-refer sa affidavit nila. Maganda rin yun kasi mas mas maganda yun kasi hindi yung may binabasa sila na parang si Gutesa, si Bernardo, si Alcantara. Ito, sabi nila, wala na kaming babasahin. Okay. Sen, isa sa mga naging observation, parang slap on the wrist ang nangyari doon sa pagtatanong kay dating kalihim Bonoan. Would you care to respond? Hindi naman. Observation nila yan. Kasi hindi mawawala naman talaga yung kritiko May pupuna at may pupuna, maski anong takbo ng pagdinig. Yung tanong lang ni Senator Sherwin Gatchalian, mga pointed yun Sa susunod pagdinig, pwede naman ipatawag ulit si Secretary Bonoan at para matanong pa ng mga ibang senador. Kaya nga nilimit ko na yung mga resource persons. Yan ang pakiusap sa akin ni Senate President. Sabi niya, wag mo na ipatawag yung mga dating tinatawag na hindi naman natatanong. Correct. Senator, sa pagkagalimbawa po, ito si Bonoan lumabas ulit ng bansa, hindi niyo pa rin mapipigilan, wala pa sa whole departure order. May ILBO siya ILBO. Yan siya i-record. Ang ILBO is bulletin lang yan Correct. Immigration lookout Hindi siya pwedeng pigilan. Tama yon.
Nagbigay ba siya ng Pero pag commitment? patuloy siyang, Mhm. alam mo, yung nakaraang pagdinig, kung patuloy siyang ganyan na nakita naming evasive, Yes. kasi nasa rules naman namin na pwede siya i-contempt direct contempt yun, ora Correct. mismo. Mm-mm. Pwede mangyari yon. Mhm. So sa susunod na pagdinig, kung may mga senador pa na gusto mag-focus ng pagtatanong kay dating Secretary Bernardo at nakikita lang very evasive at maliwanag na nagsisinungaling, pwede siyang pa-cite in contempt of the committee. At Okay. pwede siyang ma-issue ng pakulong, hindi na Opo. issue ng warrant. Ipapakulong right there and then. Correct. Pwedeng mangyari yon. Mm-mm. Pero yung nakaraang pagdinig naman, nung mga tinatanong siya, meron naman siya mga paliwanag. Wala naman nakapansin sa mga senador na nagiging masyado siyang evasive. Evasive. Oo. So hindi na, Mm. kasi collegial body kami, hindi naman pwedeng isa lang yung magsabing ikaw nagsisinungaling, kulong ka. Pinagbobotohan nga yan eh. Mm-mm. Okay. Sige, Sen, habaan natin sa susunod ito pero in the meantime, salamat po sa oras po ninyo. Salamat po. Magandang umaga. Maraming Sen. salamat. Thank you. Good morning, sir. Senator Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore, mga kapuso. Sa